Good morning! Pakibati naman yung katabi ng good morning. Monday ngayon. Yan, no? At pakisabi sa katabi, kamusta ka? Importante ho mga ngamusta ngayon. Mahalaga po yung nangangamusta ng katabi, kaibigan, no? Baka po maiyak pa yan, ha? Kamustahin nyo po. Baka naiiyak-iyak pa ngayong umaga yan sa prayer meeting. Pakisabi, kamusta ka ngayong araw na to? No? At pag sumasagot ho kayo, wag ho kayo magsumagot ng okay. Dahil po ang ibig sabihin ng okay ay end of conversation. Okay? Dahil pag kinamusta mo ang isang tao at sumagot ng okay, tapos ang usapan. Wala na hong kadugtong yun eh. No? Kaya ho, pag kayo ay kinakamusta, dagan nyo naman ano nangyari sa inyo pagising nyo kanina, ano nangyari sa inyo kagabi, para naman meron kayong pag-usapan, ha? Huwag ho sumasagot ng okay ako. Okay lang, no? Kasi pag okay lang, end of conversation na yan, ha? Hindi na ho madudugtungan yung tanong, okay? So, ngayong araw na ito, tayo ay magnilay at pag-usapan natin at pagnilayan yung sinelebrate natin kahapon in continuation yung binasa din nating readings ngayon, no? Kahapon, Sunday, ang ating celebration ay Pentecost Sunday. Okay? So para sa karamihan, ano ang ibig sabihin ng Pentecost? Ang Pentecost ay the descent of the Holy Spirit to the apostles, no? Ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol ni Kristo. Okay? Bakit nangyari na kinakailangan bumaba ang Espiritu Santo? Dahil last Sunday, ang isinelebrate ay Ascension of our Lord. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nung si Jesus ay umakyat sa langit after 40 days, nung siya'y muling nabuhay, no, Easter Sunday, 40 days muna si Jesus na nagstay sa mundo para ipaalam sa mga apostol at sa ibang mga naniniwala na siya ay muling nabuhay. After 40 days, saka lamang si Jesus umakyat sa langit, no? Kaya nga 'di ba sa St. Peter, 'di ba alam niyo 'yan, may 40 days, no? Pag namatay, mayroong 40 days, no? Mayroong pa-prayer, may padasal. Para sa atin, yung pong 40 days ay pag-akyat ni Jesus sa langit. After po niyang umakyat sa langit, mayroon pang natitirang 9 days, no? Bago si Jesus, bago ang Espiritu Santo ay bumaba. Kaya nga po ang bilang niyan, 49 days, no? Nung si Jesus ay muling nabuhay, umakyat sa langit, after 49 days, yung pang 50, bumaba na ang Espiritu Santo. Kaya po ang tawag ay Pentecost, no? Galing sa salitang penta, no? 50, no? 50. Kaya pang 50 days, bumaba ang Espiritu Santo. At nung bumaba ang Espiritu Santo, ang dala-dala ng Espiritu Santo ay yung bunga ng pag-ibig ng Ama at ni Jesucristo. At ano po yung bunga ng pag-ibig na yon? Yung pag-ibig ng pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa, para makapagdesisyon ka kung ano ang tama at mali, no? Karunungan, yan po yung bunga ng pag-ibig na nagmula sa Ama at sa Anak na si Jesus. Kaya nga po pag inisip ninyo, ang Espiritu Santo ay hindi talaga makikita. Ang Espiritu Santo ay siyang gumagabay sa ating buhay araw-araw. Yung pagmamahal, pag ikaw'y nagmamahal ng iyong ka-office mate, yan, nandyan ang Espiritu Santo. Kapag ikaw ay nagdidesisyon, ano ba ang tama laban sa mali, nandyan ang Espiritu Santo. Kapag ikaw ay marunong magpatawad sa iyong kapwa na nagkasala sa iyo, nandyan ang Espiritu Santo. Pero kapag ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan, kapag ikaw ay namumuhay sa panloloko, walang Espiritu Santo dyan. Kasi hindi yan ang bunga ng Espiritu Santo na bumaba sa atin. Ang bunga ng Espiritu Santo ay kaloob ng Diyos para tayong lahat
ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga po, noong bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Kristo, alam po ninyo, ang sitwasyon noon, ang mga alagad ni Kristo, takot na takot. Kaya nga, di ba, sa Gospel last Sunday, nung binasa natin, yung mga apostol, nagtatago lang sa isang bahay. Takot na takot sa mga Hudyo. Bakit? Kasi baka sila ang sumunod doon sa nangyari kay Jesus. Baka sila din ang ipako sa krus at mamatay. Kasi nga, followers sila ni Kristo. Kaya yung mga alagad, nagtatago lang. Kaya nung muling nabuhay si Kristo, pumunta si Jesus doon sa bahay kung nasaan yung mga alagad. At anong sabi ni Jesus nung binati niya yung mga alagad? Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya ibig sabihin ng Panginoon, no, nung dumating si Jesus doon sa bahay, sabi niya sa mga alagad, huwag na kayong matakot, nandito ako. Ang dala ko ay kapayapaan para sa inyo. Kaya nga, yung mga alagad, imbis na matakot lang, natuwa muli, lumakas yung loob. Kasi nakita nila si Jesus at ibinigay sa kanilang Espiritu Santo sa pamamagitan ng sabi sa mabuting balita kagabi, kahapon, hiningahan sila ni Jesus. At yun po yung Espiritu Santo. Ibinigay sa kanila yung kapayapaan ng kanilang kalooban na hindi na sila matatakot dahil kasama nila ang Diyos. At pagkatapos po nun, lumabas na sila ng bahay. Sabi doon sa first reading kahapon, di ba? Pumunta sila sa iba't ibang mga lugar at dala-dala nila yung sari-sariling wika. Sabi nga may nagpunta sa Ponto, sa Cappadocia, sa Asia, sa Pampilya, iba-ibang lugar. Sabi ko nga po kahapon, sabi ko, halimbawa yung isang apostol, nagpunta sa Pilipinas, napunta sa Pampanga, no? At ang ginamit na salita ng isang apostol ay kapampangan. Yung salita ng Diyos ipinaliwanag sa salitang kapampangan. Kaya yung mga tao doon naintindihan yung salita ng Diyos kasi ang gamit na salita ay kung ano yung ginagamit na salita sa lugar. Kaya sabi ng mga tao, bakit nila kayang ipaliwanag yung salita sa sarili nating wika? Mga dayo lang naman dito yan. Yan ang biyaya ng Espiritu Santo. Tinulungan silang ituro yung salita para maipaliwanag ng malinaw yung salita ng Diyos sa mga tao. At dahil naunawaan ng mga tao yung salita ng Diyos, sila'y naniwala at nagpabinyag. Kaya nga po, Pentecostes ang araw ng kapanganakan ng simbahang Katoliko. Dito nagsimula ang simbahang Katoliko, birthday lagi ng simbahan, ang araw ng Pentecostes, kasi nagpabinyag ang mga tao dahil naunawaan nila ang salita na itinuturo ng Diyos. Kaya pagkatapos po noon, narinig po ninyo, ngayong araw na ito, Lunes, ang isineselebrate ngayon ay Mary, Mother of the Church. Yung gospel po na narinig po ninyo ngayon, si Jesus ipinagkakatiwala tayo sa kanyang ina. Bilang isang simbahang Katoliko, bilang isang simbahang binyagan, ipinagkakatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina para ang simbahang itinatag ng Diyos ay mayroong nangangalaga at yan mismo ay ang ating mahal na inang si Maria. Yan po yung celebration ngayong araw na ito. Mary, Mother of the Church. Yung simbahang itinatag ng Diyos, yung simbahang nagse-celebrate ng birthday kahapon, ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Kaya nga po yung mga salita na narinig po ninyo kanina, di ba? Nung si Jesus ay nakapako sa krus, sabi niya gano'n, sabi niya, ina, narito ang iyong anak, no? Anak, narito ang iyong ina, no? Ipinagkakatiwala tayo ng Panginoon sa ating mahal na inang si Maria. Kaya po, ngayong araw na ito, magandang tingnan natin yan. Bilang isang simbahan, kamusta ang ating relasyon sa ating mahal na inang si Maria? Bilang isang Katoliko,
kamusta ang ating relasyon sa ating mahal na ina? Mayroon ba tayong debosyon kay Maria? Nagdadasal ba tayo ng rosaryo? No? Nagkakaroon ba tayo ng pagkakataong manalangin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario? Kaya nga po, ngayong araw na ito, no, ay sinasabi lamang sa atin ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay ipinadala sa atin para magkaroon tayo ng lakas sa ating pananampalataya, maunawaan natin ang kahalagahan ng simbahang itinatag ng Diyos na kung saan tayong lahat ay kabilang. Kapamilya at iisang pamilya tayo sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya po nung kayo'y bininyagan, mga baby pa tayo noon, no, doon po natin tinanggap yung biyaya ng Espiritu Santo. Nung bininyagan tayo at nung tayo ay kinumpilan. Yan po yung mahalagang dalawang sakramento na kung saan tinanggap natin yung bunga at biyaya ng Espiritu Santo. Ngayon malalaki na tayo, no? Kaya ang gagawin na lang ng Espiritu sa atin, kamustahin, no? Kinakamusta ka na lang ngayon ng Espiritu Santo. Kasabihin lang sa iyo ng Espiritu Santo, kamusta ka na, no? No, takot na takot ka ba, no? Nanghihina ka ba, no? Kasi baka nanghihina ang iyong pananampalataya, baka natatakot ka na sa iyong buhay, at ang Espiritu Santo ang siyang magpapalakas sa atin sa kabila ng panghihina ng ating pananampalataya at pagkatakot natin sa ating buhay. Alam po ninyo, pag maraming hamon ang mundo, pag maraming krisis na pinagdaraanan ng tao, pag maraming problema tayong pinagdaraanan, ang una nating naiisip at nararamdaman, matakot. Iniisip natin, paano ba natin malalagpasan ang mga problemang ito? Pero yung takot, normal mo yung mararamdaman. Pero yung biyaya ng Espiritu Santo, yung paggabay ng Espiritu Santo, ang maaaring makatulong sa atin at magpalakas sa atin at magpatatag sa ating buhay. Kaya nga kanina, di ba, yung prayer, lagi nating inihingi ang paggabay ng Espiritu Santo. Kasi alam natin, yun lamang ang tanging magiging daan at magiging lakas natin para harapin natin ang mga hamon ng ating buhay. Kaya nga po bilang mga binyagan, hindi pa pwede tayo ay papapatay-patay, no? Hindi pa pwedeng nanghihina ang ating pananampalataya. Kinakailangan laging may lakas na nagmumula sa Espiritu Santo. Kaya nga po, pansinin po ninyo ha, yung pangangamusta po ay mahalaga ha. Naririnig po niyo yan sa mga balita ngayon ha. Kamustahin po ninyo lagi, no? Huwag na huwag niyong kakalimutang hindi nangangamusta ha. Dahil baka mamaya sabihin niyo, wala pang nangyari, ang daming ang nangyayari, no? Wala man lang nangamusta sa amin, no? Kaya ang Espiritu Santo nangangamusta sa inyo lagi, no? Lagi kayong kakamustahin ng Espiritu Santo kung talaga bang kayo ay patuloy na nagpapakita ng inyong malalim na pananampalataya sa Diyos. Kaya po, ang pagiging Katoliko ay hindi laging humihingi lang, no? Hindi ka lang lagi hihingi ng gabay sa Espiritu Santo. Ang pagiging Katoliko ay dapat may kasamang paggawa, no? Kaya nga sabi ng isang senador, no? Sabi ng isang senador, no? Your emotion is valid, no? But our mandate requires action, no? Kinakailangan mayroong paggawa, no? Kinakailangan may magagawa ang bawat isa. Okay? Kaya ngayong araw na ito, tayong lahat ay nananalangin, umaasa sa biyaya ng Espiritu Santo, naway ito'y maging gabay natin araw-araw sa ating buhay. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.